Sa panahon ngayon ay mas marami na nagtitiwala sa mga Japanese car brand automaker. Bukod kasi sa gumagawa ng mga sulit at practical na mga sasakyan, ito rin ay tumatagal sa mahabang panahon. Di nagpapauli sa mga advanced at mga modernong mga katangian at talagang mas reliable. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 SUV car na nagmula sa Japanese car brand. Mas mura sa European, American, Korean at China brand. At mas magugustuhan ng marami sa atin, panigurado yan. Ang 5 mga modelong ito ay alamin natin kasama ng kabuuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabihin po nyo mag-click subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Fortuner. Isa sa mga hindi mawala-wala at nangunguna pa rin sa listahan ng mga pagpipiliang modelo o 7-seater car na SUV dito sa bansa ay ang Toyota Fortuner. Ay ang pinakamabentang mid-size SUV ngayon sa Philippine market. Na nung una itong inilabas sa bansa noong 2000 ay naging pangunahing pinagpipilianan ng mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng isang komportabling utility na pampamilyang sasakyan. Mula sa pagiging maangas na platform ng disenyo nito, ay binibigyan din ng karapatan ng bawat isa na magmay-ari ng isang maaasahang SUV na may kalidad, tatag, bilis at lakas na hindi mapapantayan ng kahit sinong makakasabay nito sa kalsada ng Pilipinas. Well, sa kahit saang lugar naman kasi siguro sa bansa ay makikilala mo ang Fortuner. Sa pangalan pa lang ay makikitaan mo na ng malaking responsibilidad na ang ibig sabihin ay isang matagumpay at masagana. Yan din naman na makikita mo sa modelong ito dahil naglalaman itong sasakyan ng masaganang katangian mula sa external hanggang sa interior specs and features nito. Lalo na sa bagong modelong inilabas ngayon sa bansa, ang Toyota Fortuner GR Sport 2024 model. Meron itong 11 klaseng variant na pagpipilian mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,764,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,595,000 pesos. Ang lahat ng mga modelo ng Fortuner kahit sa pinaka low-end variant nito ay hindi ka na rin talo. Hindi ganun kamura pero talagang tinatangkilik dahil sa makukontento ka na sa mga nilalaman nito. Iba din kasi ang dating kapag nakabili ka ng isang Fortuner. Talagang kabibiliban ka ng marami. May makina ito na mas malakas kesa sa karamihan at pangmatagalan. Gamit ng ilan sa kanilang libangan gaya ng pamamasyal, adventure, long ride o di naman kaya pwede gawing armored vehicle ng ilang mga nangangambas sa kanilang kaligtasan. At higit sa lahat may maluwag na interior cabin space na para sa 7 to 8 member ng pamilya. Ang Toyota Fortuner ay pinapagana ng alinman sa 2.4 liter o 2.8 liter diesel engine. Naka-inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at meron din itong manual o automatic na transmission na klase depende sa variant na pipiliin mo. At pare-parehong naka 6-speed ang variable gear shifting kaya hindi ka bibitinin. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 148 to 201 horsepower sa kada 3,400 revolution per minute at may maximum torque ito na umaabot sa 400 to 500 Newton meters sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute. Marami na rin nakapagsabi na malakas talagang humataw ito lalo na sa highway o maluluwag na kalsada na pag-iwanan ang ilang mga kakumpetensya sa bilis nito na umaabot ng 190 km/h. Isa sa dahilan din kung bakit tinatangkilik ito ng karamihang mga Pilipino. May kakayahang panghawakan ng anumang klase o kondisyon ng kalsada, gaya ng malulubak o di naman kaya ay mababato. Meron kasi itong mga suspensions na matitibay din at magagandang klase at malalakas kung humataw sa mga ganong kondisyon. Ang front suspensions nito ay ginamitan ng double wishbone with shock and coil spring at multi-link naman para sa rear suspension nito. Kasama ang makakapit na tires at may kalakihan ng sukat na 265 by 60R18. Mga naka-tubeless tires na rin ito kaya hindi ka mamumroblema sa maintenance nito. At for additional sa information lamang, matagal ko na rin alam na sobrang tibay talaga nito. Dahil karamihan sa mga feedback ng kliyenteng nakakabili nito ay talagang tumatagal daw at talagang mapagkakatiwalaan sa mga malulubak na klase ng kalsada. Kasama ang makakapit na mga brakes nito sa mga biglaang preno ay mapagkakatiwalaan mo rin.
dahil ang front and rear brake nito ay ginamitan ng parehong mga naka-ventilated disc type na hindi basta-bastang nag-iinit at napakalakas ng kapit. Hindi madaling mapudpud ang mga brake pads nito, kaya less maintenance ka dito. At mas maliit din ang tsansang makabangga ka sa mga hindi naasahang pagkakataon kung sakali man. Pagdating naman sa konsumo ng fuel, eksakto lang din ang kaya nito kung ito ay hindi naman bababarin sa lugar ng matatraffic din. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro kung sa syudad sa layo ng 10 to 11 km. At pagdating naman sa highway, gaya ng mga express ay kaya nitong mas tumipid pa ng hanggang sa 40 to 15 km per liter. Ang Toyota Fortuner ay meron din alinman sa 4x4 o 4x2 na klase ng transmission. Depende rin sa pipiliin mong variant. Well, kung mahilig ka sa adventure ride at mamundok, mas okay ang 4x4 automatic transmission nito. Pagdating naman sa external design, ang bagong Toyota Fortuner GR Sport ay naiiba sa ilang mga kapatid nito. Ito kasi ang nagdadala ngayon sa pinakabagong update ng disenyo sa external nito o tinatawag na Toyota Gazoo Racing at parang Toyota Racing Development o tinatawag namang TRD ng marami. Ito ay hango sa Toyota GR Supra na isinasalang sa Toyota Motorsport Division. Ang Toyota Fortuner, pati sa ibang mga bagay ay lamang na lamang din ito ng kaunti gaya ng kakaibang LED headlamp na mas pinanipis. Parehong naka-honeycomb design na upper and lower radiator grille nito at mga coated black garnish slash sa front face kasama ang ilan sa mga nakakulay itim na bahagi nitong modelo. Gaya ng fender arc o fender cladding sa 4 na mga gulong nito. Black roof panel na nagbibigay dito ng unique identity at sporty looking. Pero hindi naman masyadong nalalayo ang itsura ng rear portion nito sa ibang mga variant. Ang mga ilaw nito ay kagaya lang din ng ibang Fortuner variant, mga naka-LED type na kasama ang tail lamp. May DRL maliban sa mga turn signal lamps indicator, talagang maaasahan kahit sa madidilim na kalsada. At sa interior base naman, meron itong naka-leather seat cover na mga upuan. Komportabling upuan nito at auto-adjustable sa second row seats. May center armrest na kasama at may mga bottle and cup holder na rin for additional convenient nito. Meron din itong mga USB port outlet at accessories power outlet socket na po pwedeng saksakan ng mga gadget appliances habang ikaw ay naghihintay sa mahabang biyahe. Marami rin itong bulsa mula sa harap at likod sa bawat gilid ng mga pintuan na makikita mo dito. At meron na ring wireless charging system para sa mas convenient na pag-charge ng iyong gadget. Maganda rin ang aircon system nitong Toyota Fortuner dahil meron itong tinatawag na auto climate control system. Kasama ang mga aircon blower ventilator na labasan ng mga hangin, pati sa likuran ay meron na rin. Kaya malamig at malamig na rin talaga ang singaw ng aircon system nito. At sa malalayong biyahe, merong mga sistema na magagamit mo rin sa pagmamaneho nito nang sa ganun ay hindi nakakangalay sa paa, lalo na kung malayuan ang biyahe. Meron na kasi itong tinatawag na cruise control system at adaptive cruise control system para ma-maintain ng ligtas na distansya sa mga makakasabayan natin at ma-maintain din ang tamang bilis ng sasakyan kahit na hindi ka nakatapak sa accelerator pedal at kusa rin itong aandar sa top speed na nakalaan. At bukod pa dyan, sinamahan din ito ng ABS o anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkaskid o pagkadulas ng mga gulong nito sa oras na ito ay bigla mong maipipreno sa mga hindi naasang pagkakataon gaya ng emergency braking. May kasamang brake assist na sumusuporta din sa pinakamalakas na brake na nagagawa nito sa oras ng emergency braking. Meron din itong EVD o tinatawag na electronic brake distributor, isang automobile brake technology na pangkaragdagan sa brake system ng sasakyan na tumutulong din na maisaayos ang paggamit ng brake procedure sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Ito man ay maidaan sa malulubak, mababato, pataas o di naman kaya ay sa mga biglaang pakurbada. At kung may karga-karga itong sasakyan na mabibigat, kapag bigla mong may preno ay susuportahan niya ng electronic brake distributor para mas mapalakas ang kapit. Bukod pa sa mga safety features ng brake, nilagyan din ito ng mga bagong sistemang pangkaligtasan upang mas maprotektahan ang lahat ng mga occupants o mga pasahero nito sa anumang klaseng kolisyon
disgrasya na magaganap sa gitna ng kalsada. Kabilang dito ang ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang primary focus ng sistemang ito ay upang maiwasan ang pagkabangga ng sasakyan sa pamamagitan ng mga features na nakapaloob dito, gaya ng lane departure warning na nagbibigay alerto sa drivers sa mga pagpapalit ng linya o direksyon nitong sasakyan. At may isang blind spot monitoring din para sa mga biglaang sumusulpot sa mga pakurbada o sa mga intersection na lugar. Meron din itong rear cross traffic alert na para naman safety features sa pagpapatras nitong sasakyan. Halimbawa na lang sa parkingan na biglang may mga dumaraang sasakyan sa likuran na hindi natin nakikita. Automatic itong hihinto para hindi matrasan ang mga paparating na sasakyan sa likuran natin. Nilagyan din ito ng downhill assist control system para maiwasan ang bilis ng pagpapatakbo sa mga pababang kalsada o pababa ng bundok. Pinipigilan ng pagkadaos-dos ng sasakyan sa ganong sitwasyon. At ang kapareha naman nito ay ang tinatawag na hill start assist. Ay meron din itong sasakyan para naman sa mga pahon para kung sakaling hihinto naman sa mga pataas na kalsada ay automatic namang mag-a-apply din ng brake para hindi dumaos-dos pababa ng bundok kahit hindi ka nakatapak sa brake pedal nito. Nilagyan din ito ng vehicle stability control system na nagpapanatili na magandang stable ng pagmamaniobra sa kahit saang lugar man, gaya ng mabubundok, mababato, mga lupain, napakaraming humps at mga biglaang mga pakurbada ay may babalanse pa rin ng maayos ang pagmamaniobra sa pamamagitan nitong vehicle stability control system. Kompleto din ito sa parking assistant features gaya ng front and rear parking sensor with rear camera. At may 360 camera din para makita ang buong paligid ng sasakyan habang tayo ay nagmamaniobra. Mas maganda itong gamitin lalo na sa masisikip na lugar para maiwasang makasagi o masagi ng iba pang mga sasakyan o debris na nakakalat sa kalsada. Sinamahan din ito ng engine check warning system, front and side impact beams, may mga crash sensor sa bawat gilid, child safety locks, child seat mounts, marami rin itong mga airbags mula sa driver's side of passenger. May mga curtain airbags, side airbags para sa iba pang mga pasahero na nakasakay dito. Meron din itong knee airbag. At ang lahat ng mga upuan ay may mga seat belt na rin for additional safety features mga kaibigan. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para kahit idaan natin sa mapuputik, mga basa o malulubak na kalsada kaya ng vehicle stability ay ma-maintain pa rin ang maayos na maneuverability sa kahit saang kondisyon man. Bukod sa mga safety features na inilagay dito, ito ay nilagyan din ng security features para naman hindi basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino. Meron itong central locking at power door lock na nagpapatibay sa pagkasara ng pinto, lalo na kung nakalock na ito. Hindi basta-bastang mabubukas kahit gamitan pa ng mga tools na pagpapabukas ng mga pintuan. Meron din itong engine immobilizer system upang hindi naman basta-bastang mapagana kahit gamitan ng mga electrical procedure. At kasama rin ang anti-theft alarm na mag-a-alarm naman o tutunog kapag nasagi o nagalaw ito. At sinamahan din ng anti-theft device para mas madaling matrace kung saan man ito dadalhin ng magnanakaw at magkakarnap nito. Itong Toyota Fortuner ay may fuel tank capacity na 80 liters. Kaya malayo-layong biyahe talaga ang mararating mo gamit ang modelong ito. Meron itong 7 upuan o kaya hanggang sa 8 seaters kung hindi naman kayo ganong kalakihan. Ang kabuuang lapad nito ay nasa 185.5 cm. May taas ito na 183.5 cm at kabuuang haba na 479.5 cm. Ang mga wheelbase size naman ito ay nasa 274.5 cm at pwede pang mas mapalakihan ang gulong nito kung gugustuhin. Nagkakahalaga ito mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,764,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant na umabot ng 2,595,000 pesos o higit. Suzuki Jimny 5 doors. Ang matagal nang pinakahihintay na pagbabago sa isang maalamat na SUV car na Suzuki Jimny ay natupad na sa pagdating ng panibagong modelo ngayon na Suzuki Jimny 5 doors 2024 model.
Ito ay isa pa ring subcompact SUV car na pwedeng gamitin sa on and off-road na gustong-gusto ng maraming Pilipino sa bansa na naghahanap ng kakaibang trail adventure at iba pang mga paggagamitan lalo na sa pang-araw-araw sa syudad. Ito ay may pinahabang body build configuration ngayon at may 5 pintuan na at pagiging practical na klase. Inilabas ito sa bansa ngayong taon, January 24 lamang, na talagang fresh na fresh pa sa marami. Bali kung papansinin, kawig pa rin naman ito ng previous model, gaya ng front face style na naka-honeycomb design na may mga vertical line shape pattern ng grill radiator. Meron na nga lang itong mga garnish chrome accent para mas highlighted ang pagiging eleganteng off-roader nito. Kasama ang iconic design na circular shape headlamp na naka-LED type na rin. At ito ay mas maliwanag kaysa sa dati. May kasama na rin mga naka-circular shape na turn signal lamps sa bawat gilid nito for additional visibility. At ang lower front bumper na nagdadala naman sa pagiging brusko at pagiging rugged looking. Kasama ang mga built-in fender cladding, side fairings, rear bumper cover, spare tire at nakahigang tail lamp nito. Ay pinapakita lamang nito ang pagiging flexible o pagiging handa sa anumang klase ng kalsada na susuungin. Kumbaga, parang complete set na talaga na pang off-roader. At wala ka nang masyadong babaguhin maliban na lang sa mga gulong nito. May kabuang sukat lang kasi ito na 195 by 80R15. Medyo may kaliitan pa pero kung kontento ka naman dyan ay okay na rin naman. Pagdating sa lakas ng makina, ito ay malalaman mo rin. Itong bagong Suzuki Jimny kasi ay pinapagana pa rin ng isang mapagkakatiwalaang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may fuel supply na multi-point injection na kung saan ay nagbibigay ng magandang konsumo sa pang-araw-araw at hindi mausok. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 16 to 18 kilometro na layo ng tinakbo sa pagkakaroon ng 40 liters na fuel tank capacity. Ay siguradong malayo-layo din ang mararating mo gamit ang modelong ito. At meron din itong transmission type na alinman sa automatic o manual na klase. At parehong naka 5-speed ang gear shifting. Sa mga hindi nakakaalam, bali itong modelo kasi na bagong Jimny 2024 model ay may dalawang klaseng variant din na pagpipilian. Ang GL manual transmission at ang tinatawag na GLX automatic transmission type na variant nito, na parehong nagbibigay din ng malakas at katamtamang performance. Kaya kasi nitong gumawa ng 101 horsepower na maximum output sa kada 6,000 revolution per minute at 130 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Meron itong average top speed na umabot ng 165 to 170 km/h. Hindi man ganun kabilis, pero malakas ang kabig lalo na sa mga paahon na kalsada. At speaking sa paahon mga kaibigan, meron din itong bagong Jimny na features na magagamit sa mga ganung kondisyon. Lalo na kung sa Baguio mo o sa Tagaytay ito gagamitin. Kung ito ay gagamitin sa matataas na lugar, meron itong tinatawag na Hill Start Assist Control System na kung saan halimbawa na lang ay mapapatigil ka bigla sa paahon na kalsada, automatic na mag-a-apply ang preno ng mga gulong nito kahit hindi pa tapakan ng brake pedal. Dahil dito ay hindi gugulong pababa o pabalik sa paanan ng bundok itong sasakyan. At ang vice versa ng safety features na ito ay ang tinatawag naman Downhill Assist Control System. Ito naman ang sistema na magagamit mo kung ikaw naman ay pababa ng bundok, na kung saan pinipigilan nito ang mabilis na takbo ng sasakyan sa pababang kalsada. Ito ay nag-a-apply din ng automatic brake kapag pansamantalang tumigil ang sasakyan sa ganong kondisyon na pababang kalsada. Dahil sa mga sistemang ito ay maiiwasan mong mabangga ang nasa unahan at maatrasan ang nasa likuran. Itong bagong Suzuki Jimny 5 Doors 2024 model ay bagay na bagay talagang pang off-road. Bukod sa magagandang klase ng suspensions na inilagay dito, ay meron din kasi itong magandang klase ng steering type o magandang maneuverability sa manubela. Dahil dito kapag ikaw ay mag-U-turn, hindi kakain ng malaking space o linya sa kalsada dahil ang turning radius nito ay nasa 5.7 meter lang. Naka-power steering type din ito at naka-tilt and telescopic ang steering column, na kung saan nagbibigay dito ng mas balanse at magaang na pagmamaniobra. Isa pa, ginamitan din ito ng rack and pinion na lubhang magagamit mo naman sa mga mababatong kalsada, mahams at biglaang mga pakurbada. Dahil dito kahit anumang klase ng kondisyon ng dadaanan ay walang tendensing mag-wiggle ang mga gulong nito.
Isa pa, di-adjustable na rin ang steering column kaya kahit gaano kakalaki o kung saan ka man komportable ay mas may mamanage mo nang maayos ang handling ng manubela nito. Ang mga suspensions nito ay kayang sabayan ang malulubak na klase ng lugar at mababato. Ginamitan kasi ito sa front and rear ng suspensions na tinatawag na rigid axle. Mas flexible at mas magaling lumaro. Sinusuportahan din ito ng mga shock absorber na may coil spring na kasama para mas gumanda ang bounce nito. Ang front brake naman na ginamit dito sa front ay naka-disc habang naka-drum brake type naman ang rear brake. Sinusuportahan din ito ng mga safety features para mas mapalakas ang kaligtasan sa paggamit ng preno. Meron itong tinatawag na brake assist na nagpapalakas ng kapit lalo na sa mabilisang takbo at electronic brake distributor o EVD para kahit mabilis ang takbo at may mabigat na karga ay makakahinto pa rin ng hindi alanganin. Sinamahan din ito ng ABS o tinatawag na anti-lock braking system na siyang nag-a-unlock naman sa maigpit na kapit ng brake nito. Dahil dito ay may iwasan ng ma-out of balance lalo na kung biglaan ang pagpipreno o kaya magpaikot-ikot ang sasakyan. May times kasi na maaaring mangyari yon lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis na takbo. Pagdating sa interior, medyo lumuwag na rin ito kumpara sa dati. Dahil nga lang sa nadagdagan ito ng malawak na rear storage space na pwedeng paglagyan ng mga gamit. 4 to 5 seater pa rin at may mga komportabling upuan na gawa sa tela. Di-adjustable at lahat ay may headrest para mas komportable. At pagdating sa front dash panel, makikita ang 9-inch display na monitor screen nito. Meron itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Dito ay pwede mo ring i-access o i-connect ang iyong cellphone sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity at iba pang libangan gaya ng FM and AM radio. May mga speaker para sa magandang audio sounds at the touch screen na nga rin pala ang infotainment nito. Meron itong control sa manubela, very user friendly at talagang makakapag-focus ka lang sa pagmamaneho dahil multifunctional na rin ang manubela nito. Na kung saan karamihan sa mga control ay narito na. Meron itong analog type na instrument cluster na may halong digital segment. Very classic ang attire at very informative na rin. Bukod pa dyan, convenient na rin itong modelo bukod sa may malawak na space for cargo. At meron din kasi itong mga bottle and cup holder, mga console at mga bulsa kasama ang USB outlet socket na pwedeng kang mag-charge dito ng iyong gadget. Meron din itong malamig na aircon system na may auto-climate na rin. Ang Suzuki manufacturer ay hindi ka ipapahiya pagdating sa bagay na yan. Dahil talagang mapagkakatiwalaan sila pagdating sa paggawa ng mga aircon system na may kasamang air quality control na naglilinis ng hangin sa loob nito upang maalis ang masangsang o di kaya-ayang amoy sa loob nitong sasakyan. Bukod pa dyan, sinamahan din itong bagong Suzuki Jimny ng cruise control system. Isang features na magagamit mo lalo na sa long ride, na kung saan sa maluwag lang na kalsada at kapag na-meet na nito ang bilis na nakatakda. Kahit hindi mo natapakan ng accelerator pedal o yung pedal ng gasolina, ay kusa pa rin itong tatakbo sa nakatakdang bilis. Dahil dito ay makaka-relax din talaga ang paa mo habang ikaw ay nagmamaneho. At ang iba pang mahalagang sistema para sa ligtas na pagsakay at pagmamaneho ay meron din sa modelong ito. Gamit ang mga makabagong safety features na meron dito, gaya ng parking sensor, meron sa front and rear sensor at meron ding rear camera. Kahit baguhan ka at hindi ka sanay mag-park sa mga alanganing lugar o masiskip na parkingan, ay hindi ka makakabangga o makakasagi dahil sa mga sistemang ito. Na sinamahan pa ng Vehicle Stability Control System na nagpapanatili sa maintain at balancing pagmamaneho kaya ng malulubak at sa mga biglaang pakurbadang kalsada na minsan ay hindi natin inaasahan. Mapapanatili ang stable na pagdadrive kahit bigla ka ring makadaan sa may mga butas, ay maisasaayos pa rin ang pagmamaneho nito kahit pa sa masamang kondisyon ng panahon o umuulan ng malakas. Dahil yan sa nagagawa nitong Vehicle Stability Control System. Sinamahan pa ito ng day and night rear view mirror at ISO fixed child mounts na para naman sa upuan ng mga bata na kahit magkaroon ng biglang pagpipreno di naman kaya ay kolisyon, ay safe na safe pa rin ang mga bata sa loob nitong sasakyan.
Marami din itong mga airbag sa loob para makakasiguro ka sa safety mo, pati ang mga pasahero nito. Meron itong driver side airbags at passenger na rin. Meron side airbags for rear passenger at may curtain airbags pa. Para kung magkaroon man ng matinding banggaan, tiyak na siguradong safe ang masiselang parte ng katawan natin, lalo na ang mga ulo na pangunahing pinoprotektahan ito. Kasama ang engine check warning na nagpapaalala naman sa kondisyon ng makina nito. Kung ito ba ay dapat dalhin sa pinakamalapit na service center para maiwasan na rin ang magkaroon ng aberya sa daan o biglaang paghinto ng makina nito. May mga front and side impact beams na kasama at crash sensor para mas mapatibay palalo sa anumang paparating na aksidente. Kung nagbabadya pa lang ay ready ka na talaga dito. At kung pag-uusapan naman ang security features nitong modelo, ay talagang maiingatan mo kahit pa wala kang sariling parkingan at nasa labas lang ng iyong bahay ito nakapark. Hindi basta-bastang makakarnap o mananakaw ng kahit na sino dahil meron itong central locking at power door lock na nagpapatibay sa bawat pagsara ng mga pintuan nito. Hindi basta-bastang mabubuksan kahit gamitan pa ng anumang klaseng tools o bagay na pwedeng pambukas ng pintuan. Sinamahan din ito ng engine immobilizer system. Hindi rin basta-bastang mai-start o mapapagana ang makina nito kung wala ang mismong transmitter key dahil dito. Kahit gamitan pa ng traditional way ng pagkarnap o yung mga electrical procedure ay hindi rin uubra sa bagay na to. Sinamahan din ito ng anti-theft alarm na nag-iingay kapag ginalaw o nasagi ng kahit na sino man itong sasakyan. Pagdating naman sa kabuuang sukat, meron itong lapad na 1,645mm at taas ngayon na 1,720mm. May haba ito ngayon na 3,820mm. Mas mahaba talaga ito sa dati kasi nga dinagdagan ng cargo space pa sa likuran. At isang ground clearance nito na umabot sa 210mm. Bagay na bagay talagang pang off-road dahil sa taas ng tindig. May 5 pintuan at 4 na upuan at kayang magkarga ng hanggang sa 211 liters na bigat o bagahe sa likuran nito. Itong bagong Suzuki Jimny ay may kabuuang timbang din na 1,205 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito sa Philippine market mula sa 1,558,000 hanggang sa 1,698,000 pesos sa kasalukuyan. Isuzu MU-X, isang Isuzu car brand manufacturer sa mga tinitingilang brand sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa mapagkakatiwalaang kumpanya, ito rin kasi ay isang Japanese car automaker na gumagawa na rin ng ilang mga matitibay na klase ng sasakyan, matitibid at dekalidad pa. Dito sa bansa gaya ng Isuzu Crosswind, Isuzu Travis, Isuzu D-Max at ang Isuzu MU-X na tatalakayin natin. Ang SUV na MU-X ng Isuzu ay may pangalawang henerasyon na ngayon na inilabas sa bansa. Ang bagong update sa modelong ito ay mas pinaghusay pa, hindi lamang sa panlabas na itsura nito, kundi pati na rin sa panloob na mga katangian at mga bagong features na magagamit sa pang-araw-araw. Bales sa mga hindi nakakalam, ang modelong ito kasi din ay mag-iisang dekada na ring namamayagpag sa bansa. Mula noong una itong inilabas noong Setyembre 2014 pa. At mula noon ay marami nang napabilib sa pagiging matatag na klase, may angking natural na lakas, hindi sirain at napakatipid sa fuel. Kaya naman ganun na lamang din ang pagtangkilik ng marami dito sa Isuzu MU-X magpahanggang ngayon. At lalo na kung malaman mo pa ang mga bagong update sa modelong ito na kalalabas lang din. Gaya ng sa bagong external design nito na meron isang sariling estilo at pormahan na naiiba sa marami. Medyo pointed at maskuladong tingnan ang itsura ngayon at mas pinaganda ang signature design ng front radiator grille body mold nito. Mga eye-shaped projector by LED headlamp at meron itong maliliit ding mga fog lamps sa ibaba na naka-full LED na rin. Kasamang ilan pang bagay na makikita mo sa buong bahagi ng external nito. Ang mga built-in side-to-side stepboard panels, malalaking sukat ng mga gulong, dalawang matutulis na nakahigang tail lamps sa likuran, kasama ang reverse light at rear fog lamp, pati na rin ang isang LED third brake light na nakakabit sa built-in rear spoiler nito sa itaas, ay ang nagbibigay ng kaaya-ayang itsura dito sa bagong Isuzu MU-X 2024 model. Meron itong 5 klaseng variant na pagpipilian dito sa bansa, mula sa pinaka-low variant nito na tinatawag na Isuzu MU-X RZ4E na 2-wheel drive LS automatic transmission,
At ang manual transmission na RZ4E LS din. Ito ay may makina na 1.9 liter diesel engine inline 4-cylinder, 16 valve dual overhead camshaft. Samantalang ang tatlong klaseng top variant naman nito na tinatawag na Isuzu LS-A automatic transmission at ang sumunod dito na LS-E automatic transmission na parehong naka 2-wheel drive lamang. At ang pangatlo ay ang tinatawag na 4x4 LS-E automatic transmission ay ang pinaka nagdadala ng full package na mga bagong katangian nito ngayon na pinapagana naman ng pare-parehong naka 3.0 diesel engine, naka inline 4-cylinder na rin at with dual overhead camshaft na 4JJ-TCX Blue Power diesel engine. Ang limang mga variant naman ito ay pare-parehong nakakuha ng 6-speed gear shifting sa transmission. Ngunit may pagkakaiba pagdating sa mga performance level na nagagawa. Ang tatlong variant na naka 3.0 liter ay gumagawa ng mas malakas na maximum output na 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,800 RPM. May average top speed itong modelo na umaabot sa 190 km/h. Ang fuel supply nito ay naka CRDI at matipid din talagang kumonsumo ng fuel. Meron itong fuel tank capacity na 80 liters at talagang malayo-layo ang mararating. Sa fuel consumption nito na nag-a-average ng 16 km per liter sa highway. Ganyan kasikat ang Isuzu car brand na to pagdating sa mga fuel efficient car na inilalabas nito. Gaya na lamang nitong Mu X 2024 model. Ang modelong ito ay upgraded na rin pati ang mga braking system. Ang front and rear brake kasi nito ay ginamitan ng parehong ventilated disc type na klase. Bihira lamang ito magkaroon sa SUV car dito sa bansa kasi madalas ang mga front brake lang ang mga nilalagyan ng ventilated disc type. Well, ano nga ba ang mapapala mo pag naka-ventilated ang braking system? Ang mga naka-ventilated kasi hindi basta-bastang nag-iinit at napakalakas ng kapit. Hindi madaling mapudpud ang mga fads at mas maliit din ang tiyansang makabangga sabi sa ilang mga pag-aaral kapag naka-ventilated disc daw ang sasakyan mo. At pagdating naman sa mga suspensions, sa front nito ay ginamitan ng double wishbone with rear suspension na multi-link at may mga shock absorber na may malalaking coil spring. Minimal lang ang dragging at mas magandang lumaro sa off-road at sa kahit anong bounce. Naka-power steering din ang steering type nito with rack and pinion. Kaya ang maneuverability ay talagang mas maimamanage ng maigi. Adjustable na rin ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Kaya user-friendly kahit pa sa mga baguhan. Para sa ganitong sukat ng sasakyan, hindi ka mahihirapang gamitin kahit sa mata traffic. Ang mga gulong nito ay may kalakihan din. May kabuang sukat ito na 265 by 50 R20 at makakapit. Mga naka-tubeless na rin at may napakagandang alloy wheel mags design. Pagdating naman sa loob nito, makikita ang tatlong hilera ng mga upuan nito na 7-seater at mga napakakomportabling tingnan. Bukod kasi sa makakapal ng foam ang inilagay sa materyales, naka-leather cover din kasi ito at may heat reflecting pa. Para sa top variant, auto-adjustable at may seat lumbar support na rin nakasama. Para kahit sa malalayong biyahe ay talagang makaka-relax habang nakasakay ka dito. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga storage space, maliliit na bulsa at may mga kasamang bottle and cup holder para sa inumin. Meron din itong mga USB port charging sa bawat portion na makikita, na kung saan ay pwede ka ditong mag-charge ng iyong gadget. Additional features pa nitong bagong Isuzu Mu X mga kaibigan ay pwede mo na rin kasing paganahin ng engine starting nito sa pamamagitan lamang ng remote key system. At meron pang mga bagong teknolohikal na katangian kagaya na lamang ng new smartphone tailgate nito na kung saan ay kusang bumubukas ang tailgate basta masense nito ang key transmitter sa malapit hanggang sa kalahating metro. Isa pa, ang malamig na singaw na nanggagaling sa mga air ventilators sa pamamagitan ng magandang aircon system nito ay may auto climate control na rin. May kasamang air quality control system na naglilinis sa amoy ng hangin sa loob nitong sasakyan. Maaalis nito ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito. At makakamit pa ng bawat pasahero ang kanya-kanyang preference. Depende sa mga ninanais na temperature ng bawat pasahero nito. Kabilang pa sa bagong modelong ito ang mga sistema o gadget na makikita sa loob. Gaya na lamang ng mga libangan o mga entertainment. Tulad na lamang ng 10.1 inch size display monitor screen na detached screen pa.
Meron itong Apple CarPlay at Android Auto na rin. At may kasama na rin connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB and auxiliary input at navigation system. Tulong para kahit papano ay hindi tayo aantukin at malilibang sa malalayong biyahe. Sa pamamagitan ng mga ito, kasama ang magandang audio sounds na nagagaling sa 8 speaker nito. Lahat ng mga yan ay nakokontrol din sa manubela na hawak ng driver na karamihan sa mga pindutan, access o remote sa sounds, connectivity, incoming call alert o kung may mga sasagutin kang tawag ay mapipindot mo na sa manubela nito. Na karamihan sa mga ito ay narito na mismo sa manubela. Meron din itong magandang naka-digital TFT instrument panel na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga signal o sign kasama ang mga notifikasyon na lumalabas dito. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon ngayon ng Adaptive Cruise Control System. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina nito. Iseset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kusa itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mas mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa ring i-manage ang manubela para sa maayos na pagbalanse sa kalsada. At syempre hindi manual ang parking brake nito dahil ginamitan na rin ito ng electric parking brake with auto hold. May 800mm na water wading capacity. Isang sistema na bago lang din sa modelong ito na kung saan ganito kataas kasi ang kaya nitong suungin na tubig na hindi napapasukan ang makina nito o maapektuhan ng pagandar. Kaya kahit sa mga bahaing kalsada o matutubig na lugar ay talagang mapapakinabangan mo din ito. Pagdating naman sa ilan pang mga detalye, kagaya na lamang ng safety features, itong Isuzu MU-X ay sagana rin sa mga bagay na yan. Katulad ng pagkakaroon nito ng ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang purpose nitong ADAS ay para maiwasan ang anumang aksidente, sagian o pagkabangga sa kalsada, na kung saan sa pamamagitan ng radar o sensor nito ay automatic itong magsisend ng alert sa driver at kusa ring hihinto sa traffic light o kaya mga pedestrian. Sinusuportahan ito ng iba pang mga sistema kagaya ng lane departure system na para naman maiwasan ang pagpapalit-palit ng lane o linya sa kalsada nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasagi sa mga biglaang nag-overtaking na kasabay natin. Isa pa, meron din itong blind spot monitoring alert. Isang sistema na nakabase sa sensor o radar na makikita kadalasan sa side mirror at likurang bahagi nitong sasakyan, na kung saan sa mga biglang nag-overtaking kagaya ng motorsiklo at iba pang malalaking sasakyan ay otomatiko namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng vibration o visual audio at mag-automatic brake kung sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Kasama rin sa mga safety features na yan ang rear cross traffic alert. Para naman sa pagpapaatras, bigla ring gagana ang sistemang ito o kaya naman ay biglang hihinto kapag may mga paparating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras. At bukod pa dyan, meron din itong speed sensing door locks na kusang naglalak o nagsasara ang mga pintuan nito kapag nabit ang standard na bilis na 30 km/h. May parking assist na rin ito, parking sensor at rear camera for better parking assistance. Magagamit ito ng mga beginner lalo na sa mga nag-aalangan mag-park, lalo na sa mga masisikip na parkingan. Kasama na rin dyan ang Hill Start Assist Control System at ang Downhill Assist nito. Para sa mga akyating kalsada o lugar ay mainam namang gamitin ang mga safety features na ito. At kagaya ng iba ay angkop din sa modelong ito ang mga basic o standard safety measure kagaya ng ABS o anti-lock braking system with electronic brake distributor at brake assist na mga pangkaragdagang suporta para sa paggamit ng maayos ng braking system at braking power. Meron itong crash sensor, front and side impact beams, maraming mga airbags at seat belts ay talagang nakatutulong sa mas ligtas na pagsakay at pagmamaneho nito. Isa pa, hindi makukumpleto yan kung wala rin ang mga security features. Sinama na rin kasi itong bagong modelo ng mga bagong security sense na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong secured na parkingan. Itong modelo ay meron kasing central locking, anti-theft device,
anti-theft alarm, meron din power door lock at engine immobilizer system para hindi basta-bastang mapagana kung wala ang mismong susi o transmitter key nito at hindi basta-bastang mabuksan kahit gamitan pa ng anumang gamit para magbukas ang mga pintuan nito. Ang modelong ito ay may malawak ding rear luggage compartment storage na may maximum load capacity na 625 kg at mahigit sa 2,000 liters ang kaya nitong ikarga sa likuran. Ang haba nito ay nasa 4,850 mm at may lapad ito na 1,870 mm. Ang kabuuang taas naman ito ay umaabot ng 1,825 mm at may wheelbase size naman na 2,855 mm. Meron itong ground clearance size na 235 mm at bagay na bagay lang din sa malulubak at mga matutubig na kalsada. Ang kabuuang timbang nito ay umaabot ng 2,700 kg. May seating capacity na 7 to 8 seater. Nakadepende sa size ng mga sasakay dito at dito sa bansa, itong modelo ay inilabas sa 5 magkakaibang klase ng variant. Mula sa pinaka-low variant na tinatawag na RZ4E 4x4 LS automatic transmission at ang pinaka-top variant nito na 4x4 LSE-automatic transmission na nagkakalaga sa bansa mula sa 1,650,000 pesos hanggang sa 2,505,000 pesos sa kasalukuyan. Nissan Terra, a sporty looking design, hindi mahalatang mid-size SUV lang kasi napakalaki ding tingnan ang kabuuang sukat nito. Ang Nissan Terra Sport 2023, isa sa pinakabagong modelo ng Nissan na inilabas ngayong taon lamang. Ang modelong ito ay handa nang makipagkumpetensya sa mga line-up ng mid-size SUV type category dito sa bansa. Ano-ano nga ba ang meron sa modelong ito? Kung titingnan natin ang frontal face nito ay makikitang napakagandang pormahan na rin. Isang malapad at sleek type na front bumper grille na gloss black finish. May mga underskid front bumper guard na rin ito kaya hindi basta-bastang mapuputikan ng ilalim ng makina. May magandang disenyo na rin ng headlamp na naka-projector type LED. Kasama ng parang kilay na daytime running light nito ay parehong naka-LED type na rin. Ang pagiging visible ng isang sasakyan ang isa sa nagdadala para mas maging ligtas sa madidilim na kalsada. Well, obvious naman mga kaibigan ang lakas ng brightness nito. Pagdating naman sa side portion nito, mapapansin din ang malalaking sukat ng mga gulong nito. Halatang mapagkakatiwalaan sa kahit anong klase ng kalsada man. Naka-tubeless tires at alloy na mags. May kabuang sukat ito na 255 by 60R18 at syempre meron na rin itong kasamang spare tire na naka-tubeless at alloy na rin. Meron din itong kasamang tire pressure monitoring system na kung saan ay mamomonitor mo naman ang capability ng mga gulong bago ka bumiyahe ng malayo. At pagdating naman sa rear portion nito mga kaibigan, ang modelong ito ay sobrang sporty talaga. May built-in spoiler na rin kasi itong kasama, malalaking tail lamp na LED type at pinapagitnaan ng black tailgate garnish at emblem flagship name na Terra at Nissan logo. Bukod pa dyan ay sinama na rin ito ng built-in roof railing para roof rack na lang din ang kulang mo. Sa overall look design ay nakakamangha na rin. Halatang yayamanin ang mga taong sumasampa dito at parang pagmamayari ng isang politiko o government official. Ganyan kalakas ang datingan nito. Magawi naman tayo sa kabuang detalye ng makina. Itong modelo na Nissan Terra Sport 2023 ay pinapagana ng 2.5 liter diesel engine inline 4-cylinder, naka 16 bar dual overhead camshaft na makina at may kabuuang displacement capacity na 2,488 cubic centimeter. Ang transmission type nito ay automatic at may gearbox na 7-speed. Rear wheel drive at may kasama na ring steering wheel gear shift paddle. Sa mga hindi nakakalam, nakalocate ito sa likod ng manubela na kung saan mas madali na nating mahahawakan. Ang sistemang ito na gear shift paddle ay nag-aalaw sa driver na magpalit ng gear shift kahit hindi mo na gamitan pa ng gear shifting lever. Ibig sabihin, mas accessible at hindi nakakangalay gamitin. Pagdating naman sa performance basis, ang modelong ito ay hindi naman magpapauli sa ilang brand competitor pagdating sa arangkada o pabilisan.
dahil kaya mag-produce ng maximum output na 187 horsepower at 450 Nm of torque. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 195 km/h na kabuuang bilis. Hindi rin paawat pagdating naman sa katipiran, ginamitan kasi ng fuel supply system na CRDI o Common Rail Direct Injected Type na tumutulong para mas maisaayos o ma-enhance ang bawat pagkonsumo nito ng fuel. Ang fuel tank capacity na 78 liters ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,020 km o katumbas yan ng 14 km per liter. Matipid na rin yan kung tutuusin kasi ang laki ng sukat nito at syempre mabigat din ang kargada nito. Ay di hamak na masasabi mong napakatipid na talaga sa fuel. At ang isa pa sa maganda rito sa Nissan Terra Sport 2023 model ay ang pagkakaroon din kasi ng mga update features nito o pagiging moderno na rin sa mga nilalaman. Pagdating sa mga safety and security features ay hindi rin tinipid. Nilagyan ng napakaraming bagay na tutulong para maging kampante, convenient at relax ang araw-araw na pagsakay. Gaya na lamang ng napakalambot na steering wheel o manubela nito. Malaki ang modelong ito pero hindi hadlang para magamit din ng mga lady driver, first timer at ilan sa mga nagnanais na makamit ang ganitong klase ng sasakyan. Adjustable ang steering column at naka-rack and pinion pa. Kaya ang turning radius ay sumasakop ng hanggang sa 6 to 7.5 meters lang. Pagdating naman sa chassis and suspensions, ito ay mga napaka-reliable din. Hindi mo kasi magagamit ang modelong ito sa malulubak o off-road na kalsada kung hindi ginamitan ng matitibay at maaasahang suspensions. Sa front ito ay naka-double wishbone at multi-link with shock and coil spring naman ang rear suspension nito. Na kung saan kahit pa sa malulubak, mabubundok, matutubig o mga lupang kalsada ay kakayanin. Dahil sa mga reliable suspensions na inilagay dito, ang front and rear brake naman nito ay parehong naka-disc type na, naka-ventilated type sa front at ordinary type naman ang rear brake nito. Alright, tapos na tayo sa mga particular specs nito. Magawin naman tayo sa interior. Ang disenyo ng interior ay napaka-class na rin. May mga comfortable seat, adjustable at automatic foldable. Mga naka-leather ang cover nito, kaya napaka-komportable ay talagang mararamdaman mo rin. Samahan pa yan ng mga bottle and cup holder, mga bulsa o console pocket with center armrest, at mga USB port charging socket. Meron na rin ito sa harap at likod, kaya sobrang convenient na yan. Ang aircon system din ito ay may auto climate control system at sobrang impressive dahil gawang Nissan yan. Pagdating naman sa entertainment and communication, may monitor screen size na 9 inches sa dashboard panel na di Apple CarPlay at Android Auto. Di touchscreen ito at napaka-accessible. May mga connectivity na rin kasama gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, may USB and auxiliary input at marami pang iba. Ang 6 na speaker naman nito mula sa harap at likod ay eksakto lang din para mas mapaganda ang audio sound system sa loob nitong sasakyan. Well, hindi pa tayo tapos mga kaibigan dahil pag-usapan naman natin ang mga safety features nito. Ang Nissan Terra Sport ay maraming nakapaloob na safety sense, kagaya na lamang ng advanced safety features na meron nito. Ang forward collision warning, isang sistemang nagpapaalala o mag-iiwas sa atin sa anumang banggaan o collision na magaganap. Sinamahan pa yan ng Intelligent Driver Alertness, isang makabagong sistema na kung saan ay nasisense nito kung inaantok na ang driver, nakainom o kaya naman ay inaatake na sa puso. Sa pamamagitan ng hindi stable na pag-andar at paggamit ng manubela ay masisense ng sistemang ito ang mga ganong klaseng senaryo na kung saan bigla itong hihinto o kaya naman tutulungan kang maisaayos ang pagmamaneho nito para maiwasan ng pagkabangga na rin. Sinamahan pa yan ng Intelligent Emergency Braking Features. Bukod pa dyan, hindi rin mawawala sa modelong ito ang Rear Cross Traffic Alert at Lane Departure Warning na rin. Meron din itong kasamang Blind Spot Monitoring System para naman sa mga hindi mo nakikitang sasakyan, lalo na kung ikaw ay biglang liliko.
mas mapapakinabangan mo naman ang sistemang ito. Para naman sa mga pahaw na kalsada o sa matatarik na lugar, sinamahan na rin kasi ito ng Hill Start Assist Control System. Meron na rin itong day and night rear view mirror at 360 camera para kahit nasa loob ng sasakyan ay maimamanage mo pa rin ng maayos ang kapaligiran na wala kang masasagi o mababangga na kahit ano sa labas. Sinamahan na rin niya ng parking sensor, rear camera at front parking sensor. At syempre, hindi rin dito nawawala ang ABS o anti-lock braking system na sinusuportahan naman ng EBD o Electronic Brake Distributor. May brake assist at electronic parking brake. Para naman mapanatili ang kalmadong biyahe ay sinamahan na rin yan ng Vehicle Stability Control System at Traction Control System naman na kung saan ay magagamit mo naman sa malulubak at off-road o kaya naman sa mga biglaang kurbadang kalsada. May kasama na rin itong ISO Fixed Child Mounts para sa mga bata nating kasama. Driver and passenger airbags, mga seat belt, may front and side impact beams at crash sensor. Marami pa itong mga sistemang makakapagligtas o magagamit mo para mas maging confident ka lalo sa pagmamaneho. At syempre, hindi rin makukumpleto ito kung wala naman ang mga security features nito kagaya na lamang ng central locking, power door lock, anti-theft alarm at anti-theft device. Meron na rin itong kasamang engine immobilizer system upang nang sa ganon kahit wala tayong sariling parkingan o space for parking sa bahay ay kampante pa rin tayong hindi ito basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino man. Alright. Ang kabuang sukat naman itong modelo pagdating sa haba, ito ay nasa 4,900mm. Ang lapad naman ito ay nasa 1,865mm at taas na 1,865mm. May wheelbase size ito na 2,850mm at ground clearance na 225mm. May 7 to 8 seating capacity depende sa laki ng mga sasakay dito at may 5 pintuan. Dito sa bansa, itong modelo ay inilabas sa magkakaibang variant. May 6 na klase ito kaya may pagpipilian ka mula sa kabuuang presyo nito na umaabot sa 1,709,000 hanggang sa 2,495,900 pesos. Alright. Montero Sport 2024. Siguro napabilib ka na ng modelong ito sa maraming pagkakataon. Isang Japanese car manufacturer ang nagpakilala sa bansa ng isang magarang SUV car na may dalang modernong katangian at napakasulit at napaka-reliable sa praktikal na presyo na pangmatagalan na. Ang Mitsubishi Montero Sport 2024 model. Ang isa sa pinakapopular na 7-seater car dito sa Pilipinas. Isa din sa mga nangungunang pinakamabentang sasakyan na pampamilya. Dahil sa kahit papano ay hindi ka mahalan. Well, kung ikukumpara mo naman kasi itong Mitsubishi Montero Sport sa ibang mga SUV car 7-seater sa bansa, hindi hamak na mas mura nga ang isang ito sa ibang mga naglalakihang brand. At ngayon nga, sa video na ito ay tatalakayin natin ang panibagong bersyon na inilabas ngayong taon na may pagbabago muli sa isang mapagkakatiwalaang nameplate na Mitsubishi Montero Sport na tinatawag ng Elite 2024 model na nilagyan ng all-rounded safety advanced technology at ilang mga makabagong sistema na sigurado magugustuhan mo pa lalo sa pagkakataong ito at yan ang iisa-isay natin. Inilabas ang modelong ito sa Pilipinas na may 8 klase ng variant na pagpipilian noong 2022. Mula sa pinakamababang variant nito na tinatawag na GLX Sport 2.4 4x2 at naka-manual transmission hanggang sa top variant na Montero Sport GT 2.4 4x4 automatic transmission. At ngayon taon ng bagong bersyon na tinatawag na Montero Sport Elite New Model 2024 ay may 2 klaseng variant naman na pagpipilian. Ang 2.4 Elite Edition 2-wheel drive at ang 2.4 Elite Edition 4x4 at yan ang iisa-isay natin kung ano nga ba ang meron sa bagong Montero ito. Mula sa external design, makikita pa rin naman ang pamilyar na datingan nito. Isang signature design ng Japanese car automaker na tinatawag na Dynamic Shield Front Fascia sa front face design.
ang napabilib din sa marami dahil sa pagkakaroon nito ng makabagong facelift mula nang una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas noong 1996. Itong makabagong 2024 Montero Sport Elite ay may dalawang chrome C-clamp garnish din at boomerang shape design chrome accent na may malalaking air deflector para sa radiator grill at bumper lower grill na naka-honeycomb design. Medyo iniba ng nga lang ang itsura ng radiator grill nito sa itaas na mas pinatapang pa at may dalawang magkapares ding malalaking ilaw sa ibaba. Ang fog lamp kasama ang clearance light nito, mga turn signal lamps, at dalawang maninipis na headlamp naman sa itaas. Halos pareho lang ng itsura ng previous model pero ngayon ay ginawa na itong fully compact ng LED type kasama ang mga ilaw sa ibaba. Isa sa magandang basihan ng pagiging moderno ng isang sasakyan na kahit papano ay talagang tatagal ang lifespan at hindi basta-bastang napupundi at mas maliwanag palalo sa madidilim na kondisyon. Nilagyan nito ng daytime running light na otomatikong nakailaw kapag naka-on na ang ignition at mga naka-HID bulb na rin ng headlamp. Isang indikasyon din na sobrang liwanag nito sa gabi kumpara sa mga naka-bulb type lang. Meron din itong kasamang built-in spoiler sa likuran at kulay itim na roof panel na parang sa Black Series na rin ang color combination nito. Mga naka-LED na rin ang teardrop design na tail lamp nito at may automatic liftgate. Sa oras na itataas mo lamang ang paa mo o kaya naman ipapadjack ay automatic na itong aangat at magbubukas. Itong bagong Montero Sport Elite 2024 model ay pinapagana ng mas pinalakas na makina ngayon. Naka 2.4 liter diesel engine pa rin pero may common rail BNT engine technology na nakasama. Nang ibig sabihin ay variable nozzle turbine, isang makabagong teknolohiya sa loob ng turbocharge na gumagamit ng variable vanes na tumutulong para palakasin, pabilisin ang isang makina. Madalas ding ginagamit ang sistemang ito sa mga pangkarerang sasakyan at dahil din dito, kaya pati ang konsumo ng gasolina nito ay mas tumipid pa. Kaya naman ng bagong Montero Sport Elite na ito ay may average fuel consumption na ngayon na umaabot sa 15 to 16 km per liter. Wow, sobrang tipid na niyan dahil itong previous model sa Pilipinas ay nag-a-average lamang ng 13 to 14 km per liter lang. Naka 16 valve at dual overhead camshaft pa rin. At ang alinman sa automatic o manual transmission naman ito ay gumagawa ng mas malakas na RPM na may 184 horsepower sa kada 3,500 to 4,000 RPM. May maximum torque na 430 Nm, kaya ang average na top speed din nito ay paniguradong tataas din. Sa dating umaabot lang ng 185 to 190 km per hour sa highway. Wala pang malinaw na top speed itong bago pero siguradong lalakas din talaga sa makabagong teknolohiya na nakapaloob sa makina nito ngayon. Ang bagong Mitsubishi Montero Sport Elite ay may mga bago at napakagandang features din para panghawakan ng anumang uri o kondisyon ng kalsada. Mula sa two-wheel drive train high-range system ay madali nang ilipat sa four-wheel drive high-range system para sa full-time control ng mga gulong nito. Nakatutulong din ito para mapahusay ang kaligtasan lalo na sa mga basang kalsada, madudulas at mababato. Na kung saan ay ino-on lang ang knob ay otomatikong i-convert na nito ang 4-wheel drive system sa drivetrain. At itong bagong Montero Sport din ngayon ay mayroon na ding 4 na klase ng off-road driving mode system na pagpipilian na para lamang sa mga lupain na pagpapaandar. Ang unang driving mode nito ay tinatawag na gravel mode. Para sa mild na mababato, malulubak na kondisyon ay magagamit mo ang driving mode system na ito. At para naman sa pangalawang driving mode nito, ito naman ay tinatawag na mud mode o kaya naman snow mode na para naman sa mapuputik o mga basang lupa o kaya naman sa mga nag-i-snow na lugar. Meron din itong tinatawag na pangatlong driving mode na sun mode na para naman sa mga mabubuhangin na kalsada o kaya sa gilid ng mga beach. At ang pang-apat na driving mode nito ay tinatawag naman ng rock mode. Ito yung kahit na may daan mo sa may malalaking batong kalsada,
mga terrain o kaya mga magugubat na lugar ay tiyak na makakaandar ka. Kaya sobrang high-tech na nito ngayon na pwede na sa off-road use. At sa interior naman, makikita ang mga bagong kulay ng cover seats nito. Mga naka-synthetic leather cover lamang with heat reflecting naman na hindi mainit sa balat at napaka-komportable pa. Meron itong power adjustable lumbar support para mas maging relax kapag upuan, lalo na kung sa mahabang biyahe. Defoldable din ito para kung sakaling may mga ikakarga ka naman sa likuran ay mapapaluwag mo ang cargo space nito. Pati ang steering wheel o manubela nitong bagong Montero Sport Elite ay iba na rin sa dati. Kaya nang sa Triton na ngayon ang itsura nito. O kaya naman sa bagong Expander Cross ang kahawig na may pattern ng horizontal axis. Nilagyan ng maraming remote control system para sa entertainment. Mga buton na makikita sa gilid ng manubela. Kaya ng sounds, phone calls at driving information display. May bago rin itong LCD type instrument meter panel gauge na nagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Napakalinaw na nito at napakaganda. Para sa anumang driving ay makikita mo ng malinaw ang mga driving mode system o papagbalit-balit ng mode nito. Malabas dito kabilang ang speedometer, fuel gauge, mileage, RPM at marami pang iba mga notification. Meron din itong sterilized aircon blower na tinatawag namang Nano X technology, na kung saan ay naglilinis naman ng mga hangin na pumapasok sa loob nitong sasakyan. Kaya nitong alisin ang anumang virus, pati na rin ang bad odor o malalansang amoy sa loob nito. Marirefresh ang hangin at gaganda ang amoy. Bukod pa dyan ang ilan pang mga safety features na idinagdag din sa bagong modelong ito ay siguradong nagugustuhan mo din dahil pinalawak ang pangkaligtasan at pangsiguridad nito. Nilagyan ito ng bagong safety sense ng Mitsubishi na tinatawag na Diamond Sense. Kalakip nito ang all-rounded safety measure ng sasakyan nito. Para nang sa ganun, kahit anong biyahe, kalsada man o umuulan na panahon ay makakampante tayong gamitin itong bagong modelo ng Mitsubishi Montero Sport Elite. Ang ilan sa mga sistemang inilagay dito ay bagong side mirror na nakalagay ang blind spot monitoring system sensor nito. Dahil dito ay makakaiwas tayo sa pagbangga ng mga sasakyan biglang sumisingit kaya ng mga motorsiklo, bisikleta at ibang mga vehicle pa. Meron din itong lane change assistance system na sumusuporta naman sa tuwing sa oras na tayo ay magpapalit-palit ng linya o direksyon. Dahil dito ay hindi tayo makakasagi o makakabangga ng mga kasabay natin sa highway. Sinamahan din ito ng forward collision warning system na nagpapataas ng safety measure at upang mabawasan na rin ang anumang magaganap na banggaan sa sistemang ito. Meron din itong bagong Montero Sport Elite na mas pinagandang rear cross traffic alert system na meron na rin sa dati, na magagamit naman sa mga pagpapatras lalo na kung galing sa pagpapark itong sasakyan. Dahil dito kung sakaling may darating na sasakyan sa likuran habang tayo ay nagpapatras, kusa itong hihinto once na ma-detect na paparating na ang ibang sasakyan sa likod nito. Kahit hindi natin ito nakikita, may iwasan maatrasan o mabangga nito ang mga pasahero o sasakyan sa likuran. Meron din itong bagong safety features na tinatawag namang ultrasonic misacceleration mitigation system. Ang function naman ng sistemang ito, once na natapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal, ay hindi basta-bastang gaganang makina o kaya naman ay biglang titigil din. Dahil dito ay magiging ligtas din tayo lalo na kung aksidenteng natapakan natin ang accelerator pedal nito. Bukod pa dyan, narito pa rin ang ilan mga particular safety features nitong modelo, kaya ng hill start assist control system at downhill assist na mapapakinabangan naman natin lalo na sa mga paahon o kaya pababang kalsada. Nililimitahan nito ang bilis ng sasakyan lalo na sa pababang kalsada. Meron din itong engine check warning system, sign na lumalabas sa oras na nagkakaproblema ang makina nito. Dahil naman dito ay madadala kagad natin o mamomonitor ang kalagayan ng makina nitong sasakyan at madadala sa pinakamalapit na service center.
Nilagyan din ito ng mga parking sensor sa harap at likod na may mga kasama ring camera sa front and rear for parking assistant at isang 360 camera view para naman makita din natin ng maigi ang buong sasakyan sa loob ng monitor screen. Meron itong day and night rear view mirror, child safety lock, ISO fixed child mounts na para naman sa mga kasama nating bata. Hindi rin nawawala ang crash sensor dito, front and side impact beams, mga airbag at seatbelt sa kada upuan. Sinamahan pa ito ng ABS o anti-lock braking system kasamang electronic brake distributor nito at isang brake assist na suporta naman sa maayos na pagpipreno. Nilagyan din ito ng magagandang suspensions kabilang ang mga naka-ventilated disc type na mga brake disc para hindi basta-bastang nag-iinit ang mga brakes at mas maging makapit palalo. Meron itong front suspension na tinatawag na double wishbone at rear suspension na multi-link. Magaling itong lumaro sa malulubak at magpa-bounce-bounce sa may mga humps. Ang steering wheel naman na inilagay dito ay sadyang may kabigatan din. Hindi ka pa sanay, pero kapag katagalan, lalo na kung mabilis ang takbo mo, ay napakagaang na lamang nitong imaniobra. Naka-power steering type at rack and pinion para hindi nagwiwigil ang mga gulong at balanse pa rin kahit maidaan sa malulubak na kalsada. Adjustable din ang steering column nito at naka-tilt and telescopic naman na klase. May kabuuang sukat ang gulong nitong Montero Sport Elite na 265 by 60 R18. Pwedeng palakihan ng hanggang sa R20 kung tutusin. Tubeless at alloy mags na rin ito. Meron din itong infotainment system na mas pinalaki ng kaunti. Siguro nasa 9-inch na ito. At may kasama pa ring Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan pa rin ito ng 6 na pirasong speaker sa front and rear na mga pintuan at sa likurang bahagi ng mga upuan. May kasamang FM and AM radio, navigation, USB and auxiliary input. Touchscreen ang monitor nito at may voice control system na rin. Maganda ang audio sounds dahil sa napaka-premium na mga speaker nito. May mga USB din ito for charging ng mga cellphone na nalobat na at may kasama na ring Bluetooth connectivity sa access. Ang bagong Mitsubishi Montero Sport Elite 2024 model ay nilagyan din ng mga security features para maiwasan ang pangamba sa mga magtatangka dito, lalo na kapag wala tayong sariling parkingan o magandang parkingan sa bahay o hindi naman safe sa parking. Meron itong central locking, power door lock, engine immobilizer system at may kasama ring anti-theft device system at anti-theft alarm. Ang dimension o kabuuang sukat nito ay hindi nalalayo sa previous model na narito sa bansa. Meron nitong haba na 4,825mm at taas na 1,835mm. May lapad din ito na 1,815mm at bigat na 2,710kg. Ang ground clearance size nito ay nasa 218mm. May 5 pintuan at 7 upuan. At may 75 fuel tank capacity. Sa load ng gasolina ay siguradong malayo-layo ang mararating mo niyan. Itong bagong Montero Sport Elite 2024 model ay inilabas pa lamang sa bansang Thailand na nagkakahalaga sa kanila doon ng 1,579,000 baht. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay magkakahalaga ng 2,429,352 pesos. Yan ay estimated pa lamang at posible ring dalhin nga itong modelo sa Philippine market sa mga susunod na buwan o kaya taon. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, baka pwede namang pa-click ng like button at pa-comment na rin ng opinion sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos, sinais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at tagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago ka lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na notification bell para naman mag-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!